Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, may kapareho ka palang nanonood ngayon na gising din sa ganitong oras, naghihintay ng kwentong hindi lang basta mapapakinggan, kundi mararamdaman hanggang dibdib. Kaya huminga ka muna ng malalim, makinig ng mabuti. Dahil ang istoryang ito ay tungkol sa isang anak na buong buhay na naghihintay mahalin ng sariling pamilya, pero sa bandang huli, ang mismong mga taong dapat sana ay kumalinga sa kanya ang siyang unang nagtulak sa kanya palayo sa buhay. Sa isang tahimik na bayan sa San Isidro, Laguna, nakatira ang pamilyang Valmores. Kung titignan mula sa labas, maayos ang bahay nila. May bakod na bakal, may maliit na hardin sa unahan, at may tindahang grocery sa tabi na matagal nang pinagkakakitaan ng pamilya. Kilala si Rodrigo Valmores bilang isang lalaking palangiti sa kapitbahay, mahusay makipagkamay sa mga opisyal ng barangay, at laging nakaayos ang buhok tuwing linggo sa simbahan. Ang asawa niyang si Selena Valmores naman ay kilala bilang babaeng mahilig mag-post ng picture ng pamilya sa social media. Palaging may caption na, "Family is everything." Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, may kapareho ka palang nanonood ngayon na gising din sa ganitong oras, naghihintay ng kwentong hindi lang basta mapapakinggan, kundi mararamdaman hanggang dibdib. Kaya huminga ka muna ng malalim, makinig ng mabuti. Dahil ang istoryang ito ay tungkol sa isang anak na buong buhay na naghihintay mahalin ng sariling pamilya, pero sa bandang huli, ang mismong mga taong dapat sana ay kumalinga sa kanya ang siyang unang nagtulak sa kanya palayo sa buhay. Sa isang tahimik na bayan sa San Isidro, Laguna, nakatira ang pamilyang Valmores. Kung titignan mula sa labas, maayos ang bahay nila. May bakod na bakal, may maliit na hardin sa unahan, at may tindahang grocery sa tabi na matagal nang pinagkakakitaan ng pamilya. Kilala si Rodrigo Valmores bilang isang lalaking palangiti sa kapitbahay, mahusay makipagkamay sa mga opisyal ng barangay, at laging nakaayos ang buhok tuwing linggo sa simbahan. Ang asawa niyang si Selena Valmores naman ay kilala bilang babaeng mahilig mag-post ng picture ng pamilya sa social media. Palaging may caption na, "Family is everything." Pero hindi alam ng karamihan, sa loob ng bahay na iyon, may isang anak na matagal nang nalulunod sa katahimikan. Siya si Maristela Valmores, o Stella sa mga nakakakilala sa kanya. 27 taong gulang siya, payat, mahinhin, at may mga matang tila sanay nang magpigil ng luha. Hindi siya iyong tipo ng babae na agad mapapansin sa dami ng tao. Pero kapag tinitigan mo siya ng matagal, makikita mong may lungkot sa mukha niya na hindi bagay sa kanyang edad. Bata pa lang si Stella, ramdam na niyang iba ang tingin niya sa mga magulang niya. Hindi siya sinisigawan sa harap ng ibang tao. Hindi siya pinahihiya sa labas. Pero sa loob ng bahay, sa oras na maisara ang pinto, para siyang katulong na nagkataong kadugo. "Stella, bakit hindi pa nakasampay ang labada?" Sigaw ni Selena isang umaga habang nag-aayos ito ng hikaw sa harap ng salamin. "Ma, kakauwi ko lang galing klinik. Gabi na po ako natulog kagabi." Mahinang sagot ni Stella habang hawak niya ang bag niyang luma na ang tahi sa gilid. Tumingin si Selena sa kanya na parang nakirinig ng malaking kasalanan. "At ano ngayon? Ikaw ba ang may-ari ng bahay na ito para umarte kang pagod? Kumilos ka. Baka akala mo dahil may trabaho ka na prinsesa ka na rito." Hindi na sumagot si Stella. Ibinaba niya ang bag, tumupi ang manggas ng damit at tahimik na pumunta sa likod bahay. Sa kabilang bahagi ng bahay, ang kapatid niyang si Veron ay nakahiga pa rin sa sofa, nakabukas ang cellphone at tumatawa habang nanonood ng video. "Ma, pahingi nga pera, may lakad kami mamaya," sabi ni Veron habang hindi man lang tumitingin. Agad lumambot ang mukha ni Selena. "Magkano anak?" 5,000. 5,000 agad?
Tanong ni Rodrigo na kararating lang mula sa tindahan. Pa, minsan lang naman, saka networking event to. Baka may makilala akong investor. Palusot ni Veron. Kahit alam ng lahat na sugal ng visyo lang ang dalas puntahan ni Veron, ay dinukot pa rin ni Rodrigo ang wallet niya at nagbigay ng pera. Ayusin mo buhay mo ha, ikaw ang lalaki sa pamilyang ito. Narinig yun ni Stella habang nagsasampay. Napangiti siya ng pait. Siya ang nagtatrabaho, siya ang gumigising ng maaga, siya ang nagbabayad minsan ng tubig at kuryente kapag kapos ang tindahan. Pero si Veron pa rin ang itinuturing nilang pag-asa ng pamilya. Noong bata pa si Stella, madalas niyang tanungin ang sarili kung may nagawa ba siyang mali. Sa mga graduation niya noon, laging late sina Rodrigo at Selena, minsan hindi pa pumupunta. Pero kapag si Veron ang may basketball game kahit talo naman palagi, buong pamilya silang nanonood. Kapag may lagnat si Veron, dinadala agad sa private doctor. Kapag si Stella ang nilalagnat, pinapainom lang ng paracetamol at pinapasok pa rin kinabukasan. May isang gabi hindi niya malilimutan. 24 na taong gulang siya noon at umuwi siyang may medalya sa school dahil nanalo siya sa essay writing contest. Takbo-takbo siya pa uwi, bit-bit na maliit na certificate na halos mabasa na sa pawis ng kamay niya. "Ma, pa, nanalo po ako!" Masayang sabi pagpasok sa bahay. Pero nasa sala silang lahat, abala sa pagbubukas ng bagong sapatos ni Veron. "Later na Stella," sabi ni Selena nang hindi man lang tumingin. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Stella na may hawak na certificate. Si Veron naman na noon ay 12 taong gulang pa lang ay numingis at nagsabing, "Medalya lang naman yan, hindi naman pera." Tumawa si Rodrigo. Tama, ang importante, marunong dumiskarte sa buhay. Noong gabing iyon, itinago ni Stella ang certificate sa ilalim ng unan niya. Hindi niya sinabi kahit kanino na umiyak siya hanggang makatulog. At kinabukasan, siya pa rin ang unang gumising para magluto ng almusal. Ang tanging taong nakapansin sa kanya ay ang kapitbahay nilang si Aling Priscilla Batumbakal, isang matandang mananahi na nakatira sa lumang bahay na may bintanang kahoy at pasunang gumamela sa harapan. Tuwing nakikita nitong pagod si Stella, tinatawag siya nito. "Stella, halika muna rito. May tinapay ako," sabi ni Aling Priscilla isang hapon. "Salamat po Aling Priscilla, pero baka po hanapin ako ni Mama." "Hayaan mo siyang maghanap. Hindi ka naman nawawala eh. Nagpapahinga ka lang." Doon natutunan ni Stella ang pakaramdam na may taong nagtatanong kung kumain na ba siya. Habang tinatahi ni Aling Priscilla ang mga damit ng kapitbahay, nakaupo si Stella sa tabi nito, tahimik na nakikinig sa kwento ng matanda. "Alam mo, Hiha," minsang sabi ni Aling Priscilla habang inaayos ang sinulid sa karayom, "hindi porke hindi ka kayang mahalin ng mga taong dapat magmahal sa'yo, ibig sabihin wala ka ng halaga." Napatingin si Stella sa kanya. "Pero pamilya ko po sila." "Oo, pero minsan ang dugo hindi sapat para maging tahanan." Tumimo iyon sa puso ni Stella. Pero bata pa siya noon para lubos na maintindihan. Sa isip niya, baka balang araw magbabago rin ang mga magulang niya. Baka kapag masipag siya, mamahalin siya. Baka kapag nagtagumpay siya, yayakapin siya. Baka kapag hindi siya naging pabigat, tatawagin din siyang anak ng may lambing. Kaya nagsikap siya. Nang nakatapos siya ng high school, hindi siya pinag-aral sa mamahaling kolehiyo tulad ng pangako nila kay Veron. Sa halip, sinabi ni Rodrigo na wala silang sapat na pera. "Pa, kahit public college lang po. Magtatrabaho po ako habang nag-aaral," pakiusap ni Stella. "Hindi praktikal. Mag-caregiving ka na lang, mas mabilis kang kikita." Hindi iyon ang pangarap ni Stella. Gusto sana niyang maging guro dahil naniniwala siyang may mga batang katulad niya na kailangan ng isang taong makikinig. Pero nilunok niya ang pangarap na iyon. Sa tulong ng maliit na scholarship mula sa simbahan at sa rekomendasyon ni Aling Priscilla, nakapag-aral siya ng caregiving. Sa araw, nag-aaral siya. Sa gabi, tumutulong sa tindahan. Sa madaling araw, naglalaba at nagluluto.
Sa loob ng training center, unang beses niyang naranasan na may pumuri sa kanya. "Stella, ang gaan ng kamay mo sa pasyente," sabi ng instructor niyang si Ma'am Henrica. "May malasakit ka. Huwag mong sayangin yan." Hindi alam ni Stella kung paano tatanggap ng papuri. Yumuko lang siya at ngumiti ng kaunti. Pagkatapos ng kurso, nakapasok siya bilang assistant caregiver sa isang maliit na klinik sa bayan. Doon niya nakilala si Nurse Jovita Manggalindan, isang babaeng matapang magsalita, laging nakapusod ang buhok, at kilala sa pagiging istrikta sa mga baguhang staff. "Baguhan ka?" tanong ni Jovita sa unang araw ni Stella. "Opo, ma'am." "Una sa lahat, huwag mo akong tawaging ma'am. Ate Jovi na lang. Pangalawa, dito sa klinik, bawal ang maarte. Pero bawal din ang nagpapaapi. Naintindihan mo?" Saglit na tigilan si Stella. "Opo." Napansin agad ni Jovita na kakaiba si Stella. Hindi ito pala reklamo. Kahit anong utos, ginagawa agad. Kahit pinapagalitan ng pasyente, nakangiti pa rin. Pero napansin din niyang hindi marunong magpahinga si Stella. Isang hapon, habang naglilinis sila ng treatment room, nakita ni Jovita na napahawak si Stella sa mesa. "Oh, bakit ka namumutla?" "Wala po. Nahilo lang siguro." "Kumain ka na ba?" "Opo." "Stella." Hindi agad nakasagot si Stella. Napabuntong hinga si Jovita. "Ilang beses bang sasabihin ko sa'yo? Hindi ka makina. Umupo ka muna." Umupo si Stella, pero ilang minuto lang ay tumayo na ulit. "Ate Jovi, okay na po ako. May pasyente pa ho sa labas." "May pasyente nga, pero pasyente ka rin kung tutumba ka diyan." Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas ang pagkahilo ni Stella. Minsan habang tinutulungan niyang bumangon ng isang matandang pasyente, bigla niyang naramdaman ng matinding pananakit sa tiyan. Napakapit siya sa gilid ng kama. "Stella!" sigaw ni Jovita nang makita siyang namimilipit. "Okay lang po," pilit niyang sabi, pero nanginginig na ang labi niya. Hindi na pumayag si Jovita. Pinaupo sa Stella at kinuha ang blood pressure nito. Mababa. Masyadong mababa. Nang tinanong niya kung gaano nakatagal ang pananakit, doon lang umamin si Stella na ilang buwan na niyang nararamdaman yon. May mga gabing nilalagnat siya. May mga araw na sumusuka siya. May mga pagkakataon na parang may mabigat na bato sa loob ng tiyan niya. "Bakit hindi ka nagpapa-check up?" tanong ni Jovita, halatang pinipigilan ng inis. "Wala po kasing pera. Saka baka po magalit silang mama." "Magagalit dahil magpapatingin ka?" Tahimik si Stella. Napailing si Jovita. "Hindi normal yan. Bukas, dadalhin kita sa ospital." Ate Jovi, wag na po. Hindi kita tinatanong, Stella. Sinasabi ko sa'yo. Kinabukasan, sa kabila lang kaba, sumama si Stella kay Jovita sa mas malaking ospital sa bayan. Doon siya unang nakita ni Dr. Leandro Alcantara, isang lalaking tahimik ang tindig, maliis manamit, at may matang parang sanay nang makakita ng sakit pero hindi pa rin manhid sa paghihirap ng tao. Hindi alam ni Stella noong una na siya pala ang may-ari ng malaking Alcantara Medical Institute sa Maynila at isa sa pinakamayayamang doktor sa bansa. Ang alam lang niya, seryoso itong tumingin sa kanyang test results. "Maristela," mahinaong sabi ni Dr. Leandro matapos ang ilang pagsusuri, "kailangan pa nating kumpirmahin sa biopsy at scan, pero may nakikita kaming seryosong bukol." Parang huminto ang mundo ni Stella. "Bukol po," bulong niya. Tumanggo ang doktor. "Ayokong takutin ka, pero ayokong magsinungahin. Kailangan natin itong asikasuhin agad." Sa mga sumunod na araw, dumaan si Stella sa sunod-sunod na test. CT scan, blood work, biopsy. Bawat tusok ng karayom, bawat malamig na higaan ng laboratorio, bawat tahimik na tingin ng mga nurse, lalo siyang kinakabahan. Nasa tabi niya si Jovita, pero wala ni isa sa pamilya niya ang sumama. Nang sabihin niya kay Selena na kailangan niyang bumalik sa ospital, ang sagot lang nito ay, gastos na naman. At dumating ang araw na kinatatakutan niya.
Nasa maliit na consultation room siya. Kaharap si Dr. Leandro. Nandun din si Jovita. Hawak ang kamay niya. Tahimik muna ang doktor bago nagsalita. Stella, lumabas na ang resulta. May ovarian cancer ka. At base sa pagkalat nito, nasa stage 4 na. Hindi umiyak agad si Stella. Nakatingin lang siya sa doktor na parang hindi niya naintindihan ang sinabi. Stage 4 po. Ulit niya. Oo. Maingat ang sagot ni Dr. Leandro. Malala na. Pero hindi ibig sabihin wala na tayong gagawin. May treatment options pa. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Dalawang salitang hindi pa naririnig ni Stella sa sariling pamilya. Pero imbes na gumaan ang dibdib niya, lalo siyang natakot. Paano kung mamatay siya? Paano kung wala siyang pambayad? Paano kung sa huli, sabihin ng magulang niya na kasalanan niya pa rin? Paglabas niya ng silid, doon bumigay ang mga tuhod niya. Napaupo siya sa palisyo, hawak ang bibig para pigilan ang hikbi. Ate Jovi, hindi pa po ako handa. Lumuhod si Jovita sa harap niya at yunakap siya. Walang taong handa sa ganitong balita, pero hindi ka mag-iisa. Hindi alam ni Stella kung paniniwalaan niyon. Dahil nang umuwi siya kinagabihan at sinabi sa kanyang pamilya ang sakit niya, hindi siya yunakap ni Selena. Hindi siya tinanong ni Rodrigo kung masakit ba. Hindi rin natakot si Veron para sa kanya. Nagkatinginan lang silang tatlo na tila may biglang pumasok na ideya sa isip. Stage 4? Tanong ni Rodrigo, mabagal ang boses. Opo, sagot ni Stella, halos pabulong. Kailangan ko raw po ng gamutan. Napaupo si Selena sa sofa pero hindi dahil nang hina siya sa awa. Magkano naman yan? Hindi ko pa po alam. Sumingit si Veron. Ma, di ba may insurance ka siya? Yung pinakuha niyo noon. Nanlamig ang mga kamay ni Stella. Insurance. Hindi siya sinagot ni Rodrigo. Tumayo ito at pumasok sa kwarto. Pagbalik, may dala itong folder na puno ng dokumento. May mga inayos kami dati. Para rin naman sa iyo ito. Kinuha ni Stella ang papel at nakita ang pangalan niya. May mga pirma, may policy number, may mga salitang hindi niya naintindihan. Naramdaman niyang may mali, pero mahina ang katawan niya at magulo ang isip. Pa, bakit hindi ko po alam ito? Kasi kami ang nagbabayad. Huwag kang maraming tanong. Kinabukasan, nagsimula na ang kakaibang pagtrato nila sa kanya. Hindi na siya pinapapasok sa klinik pero hindi para alagaan. Pinapaupo siya sa mesa habang pinapapirma sa kung ano-anong papeles. Pirmahan mo na, sabi ni Selena isang gabi. Ano po ito? Authorization lang, para kami na mag-asikaso ng medical benefits mo. Binasa ni Stella ang unang linya pero nahilo siya. May gamot siyang ininom at parang umiikot ang paligid. Ma, bukas na lang po, hindi ko maintindihan. Hinawakan ni Selena ang kamay niya ng mahigpit. Bakit? Wala ka bang tiwala sa magulang mo? Nakatingin si Stella sa kanya. Kahit sa dami ng sakit na natanggap niya, may maliit pa ring bahagi ng puso niyang gustong maniwala. Kaya pumirma siya. 1, 2, 3 pahina. Hindi niya alam na bawat pirma, unti-unti siyang inilalapit ng sariling pamilya sa kapahamakan. Sa labas ng bahay, napapansin ni Aling Priscilla ang pagbabago. Mas pumayat si Stella, mas lumalim ang mata. Minsan nakita niyang may pasa ang braso ng dalaga. Hiha! Tawag ng matanda. Anong nangyayari sa'yo? Wala po, Aling Priscilla. Nadulas lang. Hindi naniwala ang matanda. Huwag mo akong lukuhin. Ang pasa na yan, hawak ng tao ang gumawa. Napaluha si Stella, pero agad niyang pinunasan. Ayoko na po ng gulo. Ang pananahimik, hindi laging kapayapaan. Minsan, kulungan yan. Hindi nakasagot si Stella. Hindi pa niya kayang magsumbong. Hindi pa niya kayang tanggapin na ang pamilya niyang buong buhay niyang hinintay mahalin siya ay maaring may mas madilim pang balak. Samantala, sa isang maliit na opisina sa Maynila, isang matandang abogado ang nagbubukas ng lumang sobre. Siya si Attorney Nicanor Estribillo, dating kaibigan ng yumaong Doña Eulalia Valmores, lola ni Stella. Sa loob ng sobre ay may kopya ng lumang testamento at sulat na nagsasabing may naiwang ari-arian para kay Maristela. Matagal na niyang hinahanap ang dalaga dahil may kutob siyang hindi sinabi ni na Rodrigo ang buong katotohanan. Nasaan ka na, hiha? Bulong ni Attorney Nicanor habang tinitigdan ang pangalan ni Stella sa dokumento. Sana'y hindi pa huli ang lahat.
Sa bahay ng Valmores, lumalalim ang gabi. Sa kusina, nakaupo si Stella hawak ang tasa ng maligamgam na tubig. Sa sala, naririnig niya ang mahinang usapan ni Rodrigo, Selena at Veron. Kung magtatagal pa yan, mauubos tayo sa gastos, sabi ni Veron. Hindi tayo gagastos, sagot ni Rodrigo. May paraan. Sigurado ka ba? Tanong ni Selena. May insurance, may pinapirma na siya. Konting ayos na lang. Nabitawan ni Stella ang tasa. Basag ito sa sahig. Tumahimik ang sala. Dahan-dahang lumabas si Rodrigo at tinitigan siya. May narinig ka? Nanginginig si Stella. Paano pong ibig ninyong sabihin? Lumapit si Rodrigo, malamig ang muka. Ang ibig sabihin, matuto kang magtiwala sa pamilya mo. Pero sa gabing iyon, unang beses na natakot si Stella hindi sa sakit na nasa katawan niya, kundi sa mga taong kasama niya sa loob ng bahay. At habang lumalakas ang ulan sa labas, hindi pa alam ni Stella na ang susunod na mga araw ang magdadala sa kanya sa pinakamadilim na gabi ng buhay niya. Ang gabing iiwan siya ng sariling pamilya sa tabing ilog at ang gabing may isang doktor na darating para baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Pa, kailangan ko po. Kailangan mong magpahinga. Putol ni Rodrigo. At kailangan mong sumunod. Doon unang naramdaman ni Stella na hindi na bahay ang kinaroroonan niya. Kulungan na ito. Ilang araw siyang halos hindi pinayagang lumabas. Kapag may kapitbahay na dumadaan, pinapaupo siya ni Selena sa sala at pinapanggap na maayos ang lahat. Kapag tumatawag si Jovita, sinasabi ni Selena na natutulog si Stella. Kapag sumisilip si Aling Priscilla sa gate, agad itong sinasabihan ni Rodrigo na huwag makialam sa problema ng pamilya. Isang hapon, naglakas loob si Aling Priscilla na kumatok sa gate. Selena, gusto ko lang makita si Stella. Pa, kailangan ko po. Kailangan mong magpahinga. Putol ni Rodrigo. At kailangan mong sumunod. Doon unang naramdaman ni Stella na hindi na bahay ang kinaroroonan niya. Kulungan na ito. Ilang araw siyang halos hindi pinayagang lumabas. Kapag may kapitbahay na dumadaan, pinapaupo siya ni Selena sa sala at pinapanggap na maayos ang lahat. Kapag tumatawag si Jovita, sinasabi ni Selena na natutulog si Stella. Kapag sumisilip si Aling Priscilla sa gate, agad itong sinasabihan ni Rodrigo na huwag makialam sa problema ng pamilya. Isang hapon, naglakas loob si Aling Priscilla na kumatok sa gate. Selena, gusto ko lang makita si Stella, sabi ng matanda, hawak ang maliit na supot ng pandesal. Lumabas si Selena na may pilit ng ngiti. Ay, nagpapahinga siya Aling Priscilla. Alam mo naman, may sakit. Mas lalo kong ang gustong makita dahil may sakit. Hindi pwede, baka mahawa pa sa kung ano-ano galing labas. Tumingin si Aling Priscilla sa bintana ng bahay. Sa likod ng manipis na kurtina, nakita niya sandali ang mukha ni Stella. Maputla, malungkot, at tila humihingi ng saklolo. Bago pa makalapit ang matanda, hinila ni Selena ang kurtina. Huwag kang mag-alala, anak namin siya, alam namin ang ginagawa namin. Tahimik na umalis si Aling Priscilla, ngulit nanginginig ang kamay niya. Alam niyang may mali, at sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi na sapat ang payo at tinapay. Baka kailangan na niyang kumilos. Sa loob ng bahay, hinila ni Selena si Stella pabalik sa kwarto. Bakit ka sumisilip? Galit na tanong nito. Ma, gusto ko lang po siyang makita. Gusto mo bang ipahiya kami? Gusto mo bang isipin ng mga tao na pinapabayaan ka namin? Hindi na sumagot si Stella. Naupo siya sa kama, hawak ang tiyan niyang sumasakit. Nang gabing iyon, lumala ang kanyang lagnat. Naninginig siya sa ilalim ng manipis na kumot habang naririnig ang usapan ng mga magulang niya sa sala. Kailangan na nating ayusin ito, sabi ni Rodrigo. Paano kung may makaalam? Tanong ni Selena. Walang makakaalam kung tama ang kilos natin. Si Priscilla masyadong mausisa. Ako na ang bahala sa matandang yon. Pagkatapos, narinig ni Stella ang boses ni Veron. Pa, sigurado ba tayo rito? Ibig kong sabihin,
kung may mangyari sa kanya? May mangyayari rin naman sa kanya. Stage 4 na siya. Pinapabilis lang natin ang dapat mangyari. Napahawak si Stella sa bibig para hindi makasigaw. Parang may kutsilyong dahan-dahang humiwa sa loob ng dibdib niya. Sa kabila ng lahat, may maliit pa rin palang bahagi ng puso niya na umaasang mali ang iniisip niya. Pero sa gabing iyon, malinaw na malinaw niyang narinig, hindi lang nila gustong makuha ang pera. Gusto nilang mawala siya. Kinabukasan, nagpakita si Rodrigo ng kakaibang kabaitan. Dinalhan siya nito ng lugaw sa kwarto. Umupo pa sa tabi niya na parang isa siyang mapagmahal na ama. "Kumain ka," sabi nito. Tinitigan ni Stella ang mangkok. "Pa, dadalhin niyo po ba ako sa ospital?" "Oo, pero hindi sa Maynila. Sa probinsya muna tayo. May kakilala akong albularyo at doktor doon. Sabi nila, mas makakabuti sa'yo ang preskong hangin." "Pero sabi ni Dr. Leandro, kailangan ko po ng treatment." Hindi lahat ng doktor tama. Minsan, negosyo lang ang iniisip nila. Nang gabing iyon, inihanda nila ang biyahe. Hindi pinayagan si Stella na magdala ng maraming gamit. Isang maliit na bag lang. Sa loob, palihim niyang siniksik ang isang resibo mula sa ospital, ang maliit na papel kung saan nakasulat ang number ni Jovita at ang panyo na ibinigay ni Aling Priscilla noong bata pa siya. Umuulan nang umalis sila. Nasa harap si Rodrigo, nagmamaneho. Katabi nito si Damaso Quirante, pinsan niyang dating barangay tanod na kilala sa pagiging sunod-sunuran kapag may kapalit na pera. Sa likod naman nakaupo si Stella, gitna ni Selina at Veron. Mahina ang ilaw sa loob ng sasakyan at bawat liko ng daan ay lalo siyang kinakabahan. "Ma, saan po talaga tayo pupunta?" "Sinabi na ng tatay mo, magpapagaling ka." "Bakit po gabi?" "Para hindi traffic." Tahimik si Veron, pero iwas ang tingin niya. Hindi gaya ng dati na mayabang at palasagot. Ngayoy tila kinakain siya ng sarili niyang konsensya. "Veron," bulong ni Stella, "alam mo ba kung saan tayo pupunta?" Hindi agad sumagot ang kapatid niya. "Veron, please." "Tumahimik ka na lang." Mahina ang boses niya, pero hindi galit ang boses. Takot. Habang palayo ng palayo sila sa bayan, napansin nila na hindi sila dumadaan sa highway papuntang ospital o probinsya. Pumasok sila sa makipot na kalsada na may matataas na damo sa gilid. Dumilim ang paligid, wala ng bahay, wala ng tindahan. Ulan, putik at ilaw lang ng sasakyan ang makikita. "Pa," nanginginig na sabi ni Stella, "hindi ito daan papuntang klinik." Walang sumagot. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan malapit sa tabing ilog. Malakas ang agos dahil sa ulan. Naririnig ang rumaragas ang tubig at hampas ng hangin sa mga sanga ng puno. Binuksan ni Damaso ang payong, ngulit hindi nito ibinigay kay Stella. Sa halip, binuksan nito ang pinto at hinawakan siya sa braso. "Baba." "Bakit?" Halos maiyak na tanong ni Stella. "Pa, ano ito?" Bumaba si Rodrigo. Sa mukha nito, wala ng pagpapanggap. "Kailangan mong pumirma sa huling papel." Kumuha si Selina ng folder mula sa bag. Basang-basa na ang gilid nito sa ulan. Nanginginig si Stella habang inilalapit sa kanya ang ballpen. "Ano po ito?" "Authorization, para makuha namin ang kailangan para sa gamutan mo," sabi ni Selina, pero hindi na niya kayang itago ang kaba. "Hindi po ako pipirma." Biglang hinawak ng Damaso ang kamay ni Stella. "Pirmahan mo na, huwag mo nang pahirapan sarili mo." "Bitiwan niyo ako," sigaw ni Stella, pero mahina ang boses niya laban sa ulan. "Stella," sabi ni Rodrigo, malamig at mababa ang tinig. "Habang buhay naging pabigat ka, ngayon na lang may maitutulong ka sa amin, magmamatigas ka pa." Parang tumigil ang ulan sa pandinig ni Stella. Tinitigan niya ang ama. "Pabigat po ba talaga ako sa inyo?" Hindi sumagot si Rodrigo. Si Selina ang nagsalita. "Kung naging mas malakas ka sana, kung naging mas kapaki-pakinabang ka sana, hindi tayo aabot dito." Napaluha si Stella. "Anak niyo po ako, Ma."
Anak ka nga, pero hindi ibig sabihin sisirain mo kaming lahat sa sakit mo. Sa mga salitang iyon, tuluyang nabasag ang natitirang pag-asa sa puso ni Stella. Sa pilitan nilang pinahawakan sa kanya ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya, basang-basa ang mukha sa ulan at luha. Pinilit siyang pumirma sa papel na hindi niya mabasa. Nang matapos, hinila ni Rodrigo ang dokumento at inilagay sa loob ng plastic envelope. Pa, please, hikbi ni Stella. Iuwi niyo na ako. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Pakiusap. Saglit na tumingin si Veron sa kanya. Sa mukha nito, may takot at awa. Pa, tama na. Iuwi na natin siya. Sinampal ni Rodrigo si Veron. Duwag ka. Napaurong si Veron at hindi na nagsalita. Lumapit si Selena kay Stella. Hinawakan ang mukha nito at sa unang pagkakataon ay tila malapit na itong umiyak. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para maging ina siya. Patawarin mo kami kung kaya mo. Bulong ni Selena. Pagkatapos, tinulak nila si Stella palayo sa sasakyan. Nadulas siya sa putik at bumagsak malapit sa damuhan sa tabi ng ilog. Sumakit ang kanyang tagiliran. Sinubukan niyang gumapang pabalik, ngunit hinawak siya ni Damaso at hinila palapit sa mas madilim na bahagi ng pampang. Dito, sabi ni Rodrigo, kapag nakita siya, iisiping tinangay ng baha o lumakad mag-isa. Pa! Sigaw ni Stella. Ma, huwag niyo akong iwan! Sumakay na si Selena sa sasakyan, umiiyak ngunit hindi lumilingon. Si Veron naman ay nakatayo pa rin, nanghinginig, ngunit nang sigawan siya ni Rodrigo, napilitan siyang pumasok. Bago sumakay si Rodrigo, lumingon siya kay Stella. Kailangan din naming mabuhay. Umandar ang sasakyan. Sa ilang segundo, nakatitig lang si Stella sa papalayong ilaw. Umaasa siyang hihinto. Umaasa siyang babalik si Veron. Umaasa siyang kahit si Selena ay bababa at yayakapin siya. Pero tuluyang nawala ang ilaw sa dilim. At naiwan siya roon. Malamig ang putik sa ilalim ng katawan niya. Ang ulan ay parang libo-libong karayom sa balat niya. Ang sakit sa tiyan niya ay halos hindi na niya matiis. Sinubukan niyang tumayo pero bumigay ang tuhod niya. Gumapang siya papalayo sa agos, hawak ang maliit na bag na halos mapigtas na ang strap. Diyos ko, bulong niya, ayoko pong mamatay. Naisip niya si Aling Priscilla, si Jovita, ang batang sarili niya na may hawak na certificate. Ang mga pangarap niyang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong lumaki. Naisip niya rin si Dr. Leandro, ang doktor na nagsabing lalaban sila. Napangiti siya ng mapait habang naninginig sa lamig. Dok, halos hindi na marinig ang boses niya. Hindi ko po yata kaya. Unti-unting lumabo ang paningin niya. Sa kabilang kalsada, may paparating na itim na SUV. Sakay roon si Dr. Leandro Alcantara, galing sa isang medical mission sa kalapit na bayan, kasama ang driver bodyguard niya na si Tomasino Ilustre at ang batang resident doctor na si Dr. Isabel Morante. Tahimik sa loob ng sasakyan. Pagod si Leandro ngunit hindi siya natutulog. Nakatitig siya sa ulan sa bintana, iniisip ang mga pasyenteng iniwan nila sa evacuation center. Doc, sabi ni Thomas habang nagmamaneho, malakas ang baha sa unahan. Baka kailangan nating mag-iba ng daan. Sige Thomas, dahan-dahan lang, sagot ni Leandro. Maya-maya, napakatit si Thomas sa manivela. Sandali, ano yon? Tanong ni Dr. Isabel. Parang may nakita akong gumalaw sa gilid. Huminto ang sasakyan. Binuksan ni Tomas ang hazard lights. Kumuha siya ng flashlight at bumaba kahit malakas ang ulan. Sumunod si Leandro, habang si Isabel ay nagdala ng emergency kit. Nang itutok ni Tomas ang ilaw sa pampang, tumambad sa kanila ang isang babaeng nakahandusay sa putik. Diyos ko, bulong ni Isabel. Agad tumakbo si Leandro. Lumuhod siya sa tabi ng babae at maingat na inangat ang mukha nito. Puno ito ng putik, maputla at halos wala ng malay.
Ngulit nang makita niya ang hospital bracelet sa pulso, nanlaki ang kanyang mga mata. "Stella," sabi niya, halos hindi makapaniwala. Bahagyang gumalaw ang labi ni Stella. "Doc." "Stella, naririnig mo ako?" tanong ni Leandro habang hinahawakan ang pulso niya. Mahina, mapakahina. "Papeles," bulong niya. "Magulang ko." Nagkatinginan sina Leandro at Isabel. Hindi na kailangang ipaliwanag. May nangyaring masama. "Tomas, dalhin mo ang stretcher blanket. Isabel, check airway and temperature. Hypothermic siya." Mabilis na utos ni Leandro. Hindi na ininda ni Leandro ang pitik sa pantalon at coat niya. Binuhat niya si Stella na parang kay gaan nito, kahit basang-basa sila pareho ng ulan. Sa sandaling iyon, hindi siya bilyonaryong doktor, hindi siya may-ari ng ospital. Isa lang siyang taong nakakita ng buhay na muntik nang itapon ng mundo. Sa loob ng SUV, nilagyan ni Isabel ng thermal blanket si Stella habang tinitignan ng vital signs. "Doc, kailangan natin siyang dalhin agad sa institute. Delikado ang temperature niya, dehydrated din." "Tumawag ka sa ER, sabihin mo ihanda ang private charity wing," sabi ni Leandro. "Private charity wing?" tanong ni Isabel. "Oo, walang pangalan sa admission record hanggat hindi siya ligtas." Tumingin si Tomas sa rearview mirror. "Doc, may gumawa nito sa kanya." Tumigas ang panga ni Leandro. "Alam ko." Habang humaharurot ang sasakyan palayo sa tabing ilog, bahagyang nagmumulat si Stella. Nakita niya ang malabong mukha ni Dr. Leandro sa tabi niya. "Bakit?" bulong niya. "Bakit niyo po ako tinulungan?" Sandali siyang tinitigan ng doktor. Sa kanyang mga mata, may awa. Ngulit mas malakas roon ang galit para sa mga taong gumawa nito sa kanya. "Dahil buhay ka pa, Stella. At hanggat buhay ka pa, may laban pa." Pagdating sa Alcantara Medical Institute, sinalubong sila ng emergency team. Agad isinugod si Stella sa treatment room. Naroon din si Sister Maura Luwalhati, ang madre at social worker na matagal nang katuwang ni Leandro sa mga pasyenteng walang ligtas na mauuwian. Nang makita nito ang kalagayan ni Stella, napahawak ito sa rosaryo. "Sino ang gumawa nito?" tanong ni Sister Maura. Hindi agad sumagot si Leandro. Pinanood niya ang mga nurse habang inaasikaso si Stella. Basang-basa pa rin ang buhok niya, may putik pa ang manggas ng kanyang coat. "Pamilya niya," mababang sabi niya. "At sisiguraduhin kong hindi na nila ito magagawa kahit kanino." Lumipas ang ilang oras bago naging stable si Stella. Nang magising siya, puti ang kisame ang una niyang nakita. Hindi na ulan, hindi na putik, hindi na tabing ilog. May nakakabit na swero sa kamay, may komot sa katawan, at may mahinang ilaw sa kabinang kama. Nasa tabi niya si Sister Maura, nakaupo at tahimik na nagdarasal. "Buhay pa po ba ako?" paos na tanong ni Stella. Gumiti ng malungkot ang madre. "Oo anak, buhay ka." Pumasok si Dr. Leandro, hawak ang chart. Nang makita niyang gising si Stella, lumapit siya. "Stella?" mahinaong sabi niya. "Nasa ligtas kang lugar." Tumilo ang luha ni Stella. "Iniwan nila ako." Tumanggot si Leandro. "Alam ko. Pamilya ko sila." Hindi lahat ng kadugo pamilya sa gawa. Napahigbi si Stella. "Wala na po akong uuwian." Lumapit si Sister Maura at hinawakan ang kamay niya. "Hindi mo kailangang bumalik sa lugar na muntik ng kumitil ng buhay mo." Hindi makapagsalita si Stella. Buong buhay niyang hinintay na may magsabi sa kanya na may karapatan siyang hindi bumalik sa sakit. At ngayon na narinig niya iyon, hindi niya alam kung paano tatanggapin. Tumayo si Dr. Leandro sa tabi ng bintana. Sa labas, humihina na ang ulan. Ngulit sa loob niya, nagsisimula pa lang ang bagyo. "Makinig ka sa akin, Stella. Hindi kita pipilitang magsalita ngayon. Kailangan mong magpagaling. Pero kapag handa ka na, tutulungan kitang ilabas ang katotohanan." "Paghihingganti po ba ito?" tanong ni Stella, nanginginig ang boses. Bumalik ang tingin ni Leandro sa kanya. "Hindi. Hustisya."
Sandali siyang tumahimik, pagkatapos ay idinagdag niya. Pero kung iniisip nilang mamamatay ka ng tahimik para yumaman sila, nagkamali sila. Sa unang pagkakataon mula nung gabing iyon, huminga ng malalim si Stella na hindi puno ng takot. Mahina pa rin siya, may cancer pa rin siya, wasak pa rin ang puso niya. Pero hindi na siya nag-iisa. Sa labas ng silid, tinawag ni Sister Maura si Nurse Jovita. Sa kabilang linya, halos mapasigaw si Jovita nang malaman niyang buhay si Stella. "Nasaan siya? Pupuntahan ko siya ngayon." Dahan-dahan, Jovita, sabi ni Sister Maura. Kailangan niyang tahimik na paligid, pero oo, kailangan kanya. Samantala, sa bahay ng Valmores, tahimik ang sala. Akala ni na Rodrigo, Selena, Veron at Damaso ay tapos na ang lahat. Nakaupo si Rodrigo sa hapag, hawak ang plastic envelope na may pirma ni Stella. Si Selena ay nakatingin sa kawalan at si Veron ay paulit-ulit na umiinom ng alak para lunurin ang kaba. "Wala nang babalik," sabi ni Rodrigo. Ngunit mali siya. Dahil sa gabing iyon, habang inaakala nilang iniwan nila si Stella sa kamatayan, isinilang ang panibagong yugto ng buhay niya. Isang buhay na hindi na nila kontrolado, isang buhay na may mga taong handang lumaban kasama niya, at isang katotohanang dahan-dahang lalapit sa pintuan ng pamilyang Balmores hanggang wala na silang matatakbuhan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat pagpapatuloy ng kwentong ito, hindi lang natin sinusundan ang buhay ni Stella, kundi ang dahan-dahang pagbangon ng isang taong itinapon, ipinagtabuyan at halos inagawan ng karapatang mabuhay. Kaya kung nakikinig ka ngayon sa gitna ng tahimik na gabi, alalahanin mo, may mga sugat na hindi agad gumagaling. Pero kapag may mga kamay na tunay na handang umalalay, kahit ang taong matagal ng basag ay maaari pa ring magsimulang mabuo. Matapos ang gabing inakala ni na Rodrigo, Selena, Veron at Damaso na tuluyan na nilang nabura si Stella sa buhay nila, ibang nangyari. Sa halip na lamunin ng dilim sa tabing ilog, nagising si Stella sa isang silid na malinis, maliwanag at tahimik. Hindi na niya naaamoy ang putik. Hindi na niya nararamdaman ang lamig ng ulan sa balat. Ang naroon ay amoy ng alkohol, malinis na kumot, mahihinang tunog ng makina at ang boses ni Sister Maura na parang panalangin sa gitna ng takot. Ilang araw siyang halos tulog lang. Minsan nagigising siya sa sakit ng katawan. Minsan sa biglang takot na parang nasa tabing ilog pa rin siya. Kapag naririnig niya ang malakas na ulan sa labas ng bintana, nanginginig ang kamay niya at napapahawat sa kumot. Isang gabi, nagising siyang hingal na hingal. "Huwag niyo akong iiwan! Ma, pakiusap!" bulong niya habang lumulua. Agad lumapit si Sister Maura at marahang hinawakan ng kanyang balikat. "Stella anak, nandito ka sa ospital. Ligtas ka, wala sila rito." Napatingin si Stella sa kanya habol ang hininga. "Akala ko po nasa ilog pa ako." "Wala ka na roon. Tapos na ang gabing yon." Ngunit para kay Stella, hindi pa tapos ang gabing yon. Nasa katawan niya pa rin ang lamig. Nasa tenga niya pa rin ang boses ni Rodrigo na nagsabing kailangan din nilang mabuhay. Nasa dibdib niya pa rin ang sakit ng hindi lumingon si Selena. At higit sa lahat, nasa isip niya ang mukha ni Veron, ang kapatid na nakita niyang nakitang takot, ngunit hindi pa rin siya iniligtas. Makalipas ang ilang araw, pumasok si Dr. Leandro sa silid kasama si Dr. Isabel Morante at Nurse Jovita. Nang makita ni Stella si Jovita, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. "Ate Jovi!" Paus ang tawag. Mabilis na lumapit si Jovita at yinakap siya ng maingat, iniiwas na masaktan ng swero sa kamay niya. "Bakit hindi ka tumawag? Bakit hindi ka nagparandam? Halos mabaliw ako sa kakahanap sa iyo." "Hindi po nila ako pinayagang lumabas. Akala ko po wala nang makakakita sa akin." "Hindi ka na nila mahahawakan," matigas na sabi ni Jovita, pero basa rin ang mata niya. "Narinig mo? Hindi na." Umupo si Dr. Leandro sa gilid ng kama ni Stella. Hawak ang medical chart niya. Tahimik siya sandali,
tila pinipili ang mga salitang hindi lalong makakasugat. Stella, mahinahong niyang simula. Stable ka na ngayon mula sa nangyari sa ilog, pero kailangan nating ipagpatuloy ang treatment mo sa cancer. Hindi magiging madali. May chemotherapy, may gamot na kailangang bantayan, may mga araw na manghihina ka, pero may plano tayo. Napayuko si Stella. May saysay pa po ba, Dok? Stage 4 na raw po ako. May saysay, sabi ng doktor ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko ipapangako ang imposible, hindi kita lolokohin, pero ang bawat araw na pwede nating ilaban para sa iyo, ilalaban natin. Hindi para sa kanila, para sa iyo. Matagal nang walang nagsabi kay Stella na may bagay na para sa kanya. Buong buhay niya, lahat ng pagod niya ay para sa bahay, para sa tindahan, para kay Veron, para hindi magalit sina Rodrigo at Selena. Ngayon, may taong nagsasabing ang buhay niya mismo ay karapat-rapat ipaglaban. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang gamutan. Unang cycle pa lang ng chemotherapy, nararamdaman na ni Stella ang bigat nito. May mga araw na halos hindi siya makabangon. May mga umagang pagsusok ang unang bumabati sa kanya. Unti-unting nalalagas ang kanyang buhok at isang gabi habang hawak niya ang suklay na puno ng hibla, napaiyak siya ng tahimik. Nadatnan si Dr. Isabel sa harap ng salamin. Stella, Marahan nitong sabi. Ang pangit ko na po. Bulong ni Stella, hawak ang natitirang buhok niya. Parang hindi na ako tao. Lumapit si Dr. Isabel at umupo sa tabi niya. Alam mo, noong resident pa lang ako, akala ko ang lakas ay yung hindi umiiyak. Pero mali pala ako. Minsan, ang pinakamalakas ay yung umiiyak na, nasasaktan na, pero kinabukasan, susubok pa ring bumangon. Tumingin si Stella sa kanya. Napapagod na po ako. Mapapagod ka talaga. Kaya hindi ka namin hahayaan lumaban ng mag-isa. Hindi lang mga doktor ang naging kasama ni Stella. Nariyan si Sister Maura na tuwing umaga ay may dalang tsaa at dasal. Nariyan si Tomasino Ilustre, ang tahimik na driver bodyguard ni Dr. Leandro, na hindi pala salita ngunit laging nag-iiwan ng sariwang bulaklak sa maliit na vase sa tabi ng bintana. Isang umaga, napansin ni Stella ang bagong lagay na puting santan. Kuya Tomas, tawag niya nang makita itong palapas ng silid. Kayo po ba naglalagay niyan? Napahinto si Tomas, halatang hindi sanay na nahuhuli. Nakita ko lang sa garden. Sabi ng gardener, okay lang daw. Bakit po? Nagkibit balikat ito. Para may buhay sa kwarto. Mahinang napangiti si Stella. Salamat po. Tumanggo lang si Tomas at umalis. Ngunit sa simpleng bulaklak na iyon, may naramdaman si Stella na matagal niyang hindi naranasan. May taong naaalala siya kahit hindi niya hinihingi. Sa kabilang bahagi ng ospital, nakilala niya si Miko Salcedo, isang 10 taong gulang na pasyente na may leukemia. Payat ito, kalbo dahil sa gamutan, pero napakalakas ng loob. Una silang nagkita sa hallway habang tinutulak si Stella sa wheelchair ni Jovita. Ate, ikaw ba yung bagong superhero dito? Tanong ni Miko. Napatingin si Stella, nagulat. Superhero? Oo, lahat daw ng kalbo dito superhero kasi lumalaban sa kalaban na hindi nakikita. Napangiti si Jovita. Miko, wag mong guluhin si Ate Stella. Hindi ko siya ginugulo. Inaanyayahan ko nga siya sa club namin. May club kayo? Tanong ni Stella. Oo, Cancer Fighters Club. Ako ang president. Pwede kang vice president kung gusto mo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, natawa si Stella. Mahina pero totoo. At sa tunog ng sariling tawa, parang may maliit na kandilang muling sinindihan sa loob niya. Habang unti-unting gumagaling ang katawan ni Stella mula sa nangyari sa ilog, nagsisimula namang gumalaw ang mga taong nais tumulong sa kanya. Tinawagan ni Sister Maura si Aling Priscilla. Nang dumating ang matanda sa ospital, halos hindi nito makilala si Stella sa sobrang payat at putla. Ngulit hindi awa ang unang ipinakita nito. Galit. Mga walang kaluluwa!
Nanginginig na sabi ni Aling Priscilla habang hawak ni Stella ang kamay niya. Alam kong may masama silang ginagawa, pero hindi ko akalaing kaya nila to. Aling Priscilla, wag po kayong umiyak, sabi ni Stella. Siya pa ang umaalo. Hindi ako umiiyak dahil mahina ako, sagot ng matanda. Umiiyak ako dahil galit ako, at ngayon hindi na ako mananahimik. Dala ni Aling Priscilla ang isang lumang kahon. Hindi niya muna ito binuksan sa harap ni Stella dahil kailangan pang makausap si attorney Nicanor Testrebillo. Pagdating ng abogado sa ospital, dala nito ang lumang sobre mula kay Doña Eulalia Valmores, lola ni Stella. Sa isang maliit na conference room, nagtipon sina Dr. Leandro, Sister Maura, Jovita, Attorney Nicanor, Aling Priscilla at kalaunan ay si Rafaela Bituin, ang tahimik na bank compliance officer na halatang maraming dinadala. Matagal ko nang hinahanap si Maristela. May iniwang ari-arian ng lola niya para sa kanya, isang lupa at maliit na commercial building. Ngulit base sa records na nakita ko, may mga dokumentong lumipat sa pangalan ni Rodrigo gamit ang pirma ni Stella. Napakunot ni Leandro ang noo. Peking pirma? Posible, sagot ni Attorney Nicanor. At kung totoo ang sinasabi ni Stella tungkol sa sapilitang pagpirma, mas malalim pa ito kaysa akala natin. Sumunod na nagsalita si Rafaela. Nakayuko siya nung una, hawak ang folder sa dibdib. May nakita akong suspicious transaction sa account na nakapangalan kay Stella. May withdrawals at authorizations na hindi tugma sa lugar at petsa kung kailan dapat nasa ospital siya. Noon pa ko napansin pero natakot akong magsalita dahil kilala si Rodrigo sa bayan. May koneksyon siya sa barangay. Handa ka bang tumistigo? Tanong ni Leandro. Napalunok si Rafaela. Takot ako. Pero mas natatakot akong manahimik habang may taong muntik ng mamatay dahil sa perang iyon. Doon nagsimulang magkaroon ng anyo ang laban. Hindi na ito basta kwento ng anak na itinabol. Kwento na ito ng krimen na pinagplanuhan, ng dokumentong pineke, ng perang ninakaw at ng pamilyang ginamit ang sakit para kumita. Ngunit hindi pa handa si Stella na harapin lahat yon. Minsan, kapag binabanggit ang korte o kaso, nanginginig siya. Hindi dahil ayaw niya ng hustisya, kundi dahil buong buhay siyang sinanay na matakot sa sariling boses. Isang hapon, nakita siya ni Dr. Leandro sa veranda ng charity wing. Nakabalot ang ulo niya sa scarf, nakatingin sa maliit na garden ng ospital. Inihisip mo sila? Tanong ng doktor. Tumango si Stella. Iniisip ko kung bakit hindi pa rin ako makagalit ng buo. Umupo si Leandro sa katabing upuan. Dahil anak ka. At minsan, ang puso ng anak, kahit sugatan, hinahanap pa rin ang magulang. Masama po ba iyon? Hindi. Pero hindi ibig sabihin kailangan mong bumalik sa kanila. Napatingin si Stella sa kanya. Dok, bakit parang galit na galit kayo sa nangyari sa akin? Saglit na tumahimik si Leandro. Sa unang pagkakataon, nakita ni Stella ang lungkot sa mukha ng doktor. May kapatid akong babae noon, si Leonora. May sakit din siya. Hindi cancer, pero malubha. Pinabayaan siya ng ama namin dahil ayaw nitong gumastos. Namatay siya ng hindi dapat. Kaya kapag nakakakita ako ng taong inabandona dahil sa sakit, naalala ko siya. Pasensya na po, bulong ni Stella. Wala kang dapat ipagpasensya, sagot ni Leandro. Ang dapat magpaliwanag ay ang mga taong nagdesisyong gawing halaga ng pera ang buhay mo. Makalipas ang isa pang buwan, inilipat si Stella sa recovery house na pinopondohan ng Alcantara Foundation. Tinawag itong Silong ng Pag-asa. Isang malaking lumang bahay ito na inayos para sa mga pasyenteng walang ligtas na mauuwian. May malawak na bakuran, maliit na chapel, kusina at mga kwartong may bintanang nakaharap sa hardin. Pagdating ni Stella roon, sinalubong siya ni Gilda Armenta, dating guro na naiwan ng pamilya matapos ma-stroke. Bahagyang hirap pa itong magsalita, pero matalim ang isip. Ikaw si Stella? Tanong ni Gilda. Opo, ako si Gilda. Dito, bawal ang laging nagsusori. Kung gutom ka, sabihin mo. Kung pagod ka,
matulog ka. Kung gusto mong umiyak ka. Walang magagalit. Napangiti si Stella. Parang mahirap po. Mas mahirap magpanggap na okay ka. Sa kusina naman, nakilala niya si Basti Roldan. Dating jeepney driver na gumaling sa leukemia at ngayon ay volunteer cook. Oh, bagong dating. Masayang bati ni Basti. May lugaw ako rito. Hindi pang hospital ang lasa, pang tao talaga. Napatawa si Stella. Salamat po. Unti-unti nagkaroon siya ng routine. Sa umaga, nagdidilig siya ng halaman kapag kaya ng katawan niya. Kapag mahina siya, nakaupo lang siya sa ilalim ng puno ng santol habang nagsusulat sa journal na bigay ni Sister Maura. Isinusulat niya roon ang lahat ng hindi niya masabi noon. Hindi ako pabigat. Hindi kasalanan na nagkasakit ako. May karapatan akong mabuhay kahit ayaw nila. Sa bawat pangungusap, tila may munting piraso ng sarili niyang bumabalik. Isang araw, dumating si Aling Priscilla dala ang lumang kahon na ilang linggo nitong iningatan. Nasa sala ng recovery house sina Stella, Attorney Nicanor at Dr. Leandro nang buksan ito. Nandoon ang mga lumang litrato ni Doña Eulalia, resibo ng lupa at isang liham na nakapangalan kay Maristela. Nanginginig ang kamay ni Stella nang binasa niya ang sulat. Para sa apo kong si Maristela. Kung dumating ang araw na mabasa mo ito, gusto kong malaman mong nakita kita. Nakita ko kung paano ka manahimik kahit nasasaktan ka. Kaya nag-iwan ako ng kaunting pag-aari para balang araw may sarili kang tatayuan. Huwag mong hayaang sabihin ng kahit sino na wala kang halaga. Tumulo ang luha ni Stella sa papel. Mahal pala ako ni Lola. Bulong niya. Hinawakan ni Aling Priscilla ang balikat niya. Oo, hiha. Hindi nila kayo nang pinayagang na malaman. Sa sandaling iyon, hindi pera ang mahalaga kay Stella. Hindi lupa, hindi gusili. Ang mahalaga ay may isang tao pala sa pamilya niya na nakita siya. May isang taong nag-isip sa kinabukasan niya. May isang taong nagmahal sa kanya ng tahimik kahit pumanaw na bago pa niya iyon lubos na maramdaman. Ngunit kasabay ng pag-asa, dumating din ang panganib. Sa bayan ng San Isidro, kumalat ang balitang buhay si Stella. Hindi pa alam ng publiko ang buong katotohanan, ngunit may nakita raw sa kanya ng sasakyan ng Alcantara Foundation. Nakabalik ang balita kay Damaso at mabilis niya itong sinabi kay Rodrigo. Buhay? Sigaw ni Rodrigo na mumutla. Imposible. Nakita raw. At mukhang nasa poder ng mayamang doktor. Naupo si Selena nanginginig. Si Veron naman ay hindi makatingin sa kanila. Tapos na tayo. Bulong ni Veron. Sinamaan siya ng tingin ni Rodrigo. Walang tapos kung uunahan natin sila. Ano na naman ang gagawin mo? Tanong ni Selena. Kung buhay siya, sisiguraduhin nating walang maniniwala sa kanya. At doon nagsimula ang panibagong plano ng pamilya Valmores. Hindi nila kayang itago ang nangyari, kaya sisirain nila ang pangalan ni Stella. Palalabasin nilang ginamit lamang siya ni Dr. Leandro para sa awa, pera at publicity. Palalabasin nilang sinungaling siya. Palalabasin nilang anak na walang utang na loob. Sa silong ng pag-asa, hindi pa alam ni Stella ang buong bigat ng susunod na laban. Ngunit isang gabi, matapos basahin ulit ang sulat ni Doña Eulalia, lumapit siya kay Dr. Leandro sa hardin. Dok, sabi niya, mahina ngulit malinaw. Handa na po ako. Tumingin si Leandro sa kanya. Handa saan? Sa kaso, sa katotohanan, sa lahat. Sigurado ka? Napalunok si Stella pagkatapos ay tumanggo. Buong buhay ko, sila ang nagdesisyon para sa akin. Ngayon, ako naman. Kinabukasan, ipinatawag ni Dr. Leandro sina Attorney Nicanor, Sister Maura, Jovita, Rafaela, Aling Priscilla, Dr. Yasabel at Tomas. Sa mahabang mesa ng silong ng pag-asa, inilatag nila ang mga dokumento, medical reports, bank records, insurance papers, lumang testamento, witness statements at timeline ng gabing natagpuan si Stella sa tabing ilog. Hindi na ito simpleng pagbangon lamang. Ito na ang simula ng laban para sa hustisya. At habang nakaupo si Stella sa dulo ng mesa,
Hawak ang sulat ng kanyang lola at suot ang scarf na tumatakit sa nalalagas niyang buhok. Hindi na siya mukhang babaeng itinapon. Mahina pa rin ang katawan niya. Oo, may sakit pa rin siya. May takot pa rin sa dibdib niya. Ngulit sa unang pagkakataon, may direksyon na ang kanyang buhay na hindi kontrolado ng mga taong nanakit sa kanya. Sa labas, sumisikat ang araw sa bakuran ng silong ng pag-asa. At sa liwanag na iyon, tahimik na nangako si Stella sa sarili. Hindi niya hahayaan na ang kwento niya ay matapos sa tabing ilog. Hindi siya babalik sa dilim na iniwan nila sa kanya. Mula ngayon, bawat hininga niya ay magiging patunay na nabigo silang burahin siya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, hindi na lang natin sinusundan ang sakit ng isang anak na itinapon ng sariling pamilya. Sinusundan na natin ang araw na ang dating tahimik na biktima ay matututong tumayo sa harap ng mga taong minsang nagpaluhod sa kanya. Kaya makinig ng mabuti dahil ang katotohanan, kahit ilang beses tabunan ng kasinungalingan, darating ang panahon na sisigaw din ito sa harap ng lahat. Mula nang nagtipon sina Stella, Dr. Leandro, Attorney Nicanor, Sister Maura, Jovita, Rafaela, Aling Priscilla, Dr. Yasabel at Tomas sa mahabang mesa ng silong ng pag-asa, nagbago ang takbo ng buhay ni Stella. Hindi na lang gamot, pahinga at dasal ang laman ng kanyang mga araw. May mga oras na kailangan niyang balikan ang mga alaala na pilit niyang kinakalimutan. Ang gabing hinila siya ni Damaso pababa ng sasakyan. Ang lamig ng ulan sa katawan niya. Ang mukha ni Rodrigo habang hawak ang folder ng papeles. Ang panginginig ng boses ni Veron at ang huling tingin ni Selena bago tuluyang sumara ang pinto ng sasakyan. Hindi madaling magkwento ng paulit-ulit. Tuwing tinatanong siya ni Attorney Nicanor ng detalye, may mga sandaling napapatigil siya at napapahawak sa dibdib. Stella, kung kailangan mong magpahinga, titigil muna tayo. Malumanay na sabi ni Attorney Nicanor habang nakabukas ang notebook sa harap niya. Umiling si Stella. Hindi po, kaya ko pa. Hindi mo kailangang pilitin. Kailangan ko pong naalala ng malinaw, sagot niya, nanginginig ang labi. Kasi buong buhay ko, sila ang nagkukwento kung sino ako. Ngayon, ayokong may makalimutan akong katotohanan. Tahimik na napatingin si Dr. Leandro sa kanya. Nasa kabilang dulo ito ng mesa, nakahalukpik, ngunit mababakas sa mukha ang pag-alala. Alam niyang may panganib na bumigat ang katawan ni Stella dahil sa stress. Alam din niyang hindi ito simpleng legal battle. Para kay Stella, bawat salita ay parang pagbukas muli ng sugat. Pero mas naunang umatake ang pamilya Valmores kaysa inaasahan nila. Isang umaga, habang kumakain ng lugay si Stella sa veranda ng silong ng pag-asa, nagmamadaling pumasok si Buster Roldan dala ang cellphone. Stella, maingat niyang sabi, may kumakalat na video. Tumingin si Gilda Armenta mula sa kinauupuan nito. Anong video? Hindi agad sumagot si Baste. Hinilapit niya ang cellphone kay Sister Maura na noon ay dumadaan sa sala. Pinanood ito ng madre at kumunot ang noo nito. Sa video, nakaupo si Selena sa sala ng bahay ng Valmores, hawak ang lumang litrato ni Stella. Umiiyak ito sa kamera habang nasa tabi si Rodrigo, nakayuko at kunwaring wasak na wasak. Sa likod nila, naroon si Veron, namumula ang mga mata, tila ilang araw na walang tulog. Hindi namin alam kung bakit ginagawa ito ng anak namin sa amin. Umiiyak si Selena sa video. Mahal na mahal namin si Maristela. Inalagaan namin siya kahit may malubha siyang sakit. Pero may mga taong gumagamit sa kanya ngayon para sirain kami. Yamaman ng doktor na kumukup sa kanya. Hindi namin alam kung ano ang ipinangako sa kanya. Sumunod na nagsalita si Rodrigo. Mababa at kontrolado ang boses. Kung nakikinig ka anak, umuwi ka na. Patawarin mo kami kung may pagkakulang kami. Pero wag mong hayaang gamitin ka ng ibang tao. Nang matapos ang video, hindi nagsalita si Stella. Nakatingin lang siya sa bakuran. May mga ibong dumapo sa puno ng santol at sa malayo ay naririnig ang tunog ng sandok ni Baste sa kusina. Napakatahimik ng paligid pero sa dibdib niya ay parang may sumasabog. Ginagamit daw ako. Bulong niya. Lumapit si Jovita at marahang kinuha ang cellphone kay Baste. Huwag mong panoorin ulit.
Hindi po ako nagugulat. Sabi ni Stella, ngunit halatang nanginginig ang kamay niya. Pero masakit pa rin pala. Dahil umaasa ka pa rin na kahit paano magsisisi sila. Mahinang sabi ni Sister Maura. Tumulo ang luha ni Stella. Hindi ko na hinihinging mahalin nila ako, pero bakit kailangan pa nilang sirain ang pangalan ko? Kinabukasan, lumala pa ang situsyong. May ilang kapitbahay sa San Isidro ang nagbigay ng pahayag online na mabuting magulang daw sina Rodrigo at Selena. May nagsabing tahimik pero kakaiba, raw si Stella. May isang dating kaklase ni Veron ang nagkomento na baka pera lang ang habol ni Stella sa doktor. Ginamit ni Rodrigo ang koneksyon niya kay Barangay Chairman Elpidio Samaniego para maglabas ng peking barangay blotter na nagsasabing matagal nang may emotional instability si Stella at madalas daw itong nagbabantang aalis ng bahay. Nang mabasa iyon ni Attorney Nicanor, napahampas siya sa mesa. Hindi lang sila nagtatanggol sa sarili, naghahanda silang baliktarin ang buong kaso. Then we answer with evidence, na malamig na sabi ni Dr. Leandro. Ngulit hindi pwedeng basta sumugod, kailangan nilang maging maingat. Dito pumasok si Clarice Ocampo, isang investigative journalist na matagal nang sinusundan ng mga kaso ng insurance fraud at medical abandonment. Siya ang unang nagpadala ng mensahe kay Sister Maura matapos makita ang viral video ni Selena. Sa una, ayaw ni Stella. Takot siyang humarap sa kamera. Takot siyang husgahan ng mga taong hindi naman nakakakita ng kanyang pinagdaanan. Ngunit isang gabi, habang nasa maliit na chapel ng Silong ng Pag-asa, lumapit sa kanya si Miko Salcedo, ang batang pasyenteng naging kaibigan niya. Ate Stella, sabi ni Miko habang hawak ang maliit nitong laruan, bakit ka malungkot? Ngumiti siya ng pilit. May mga taong hindi naniniwala sa akin. Umupo si Miko sa tabi niya. Nung sinabi ko dati sa nurse na masakit ang tiyan ko, akala nila nag-iinarte lang ako para hindi magpa-injection. Pero masakit talaga. Sabi ni Mama, kahit hindi maniwala ang iba, totoo pa rin yung sakit ko. Napatingin si Stella sa bata. Kaya sabihin mo lang, dagdag ni Miko, baka may ibang batang may sakit din na hindi pinapakinggan. Sa simpleng salitang iyon, naliwanagan si Stella. Hindi na lang para sa sarili niya ang pagsasalita. Para rin ito sa lahat ng taong itinuring na pabigat dahil nagkasakit sila. Para ito sa mga anak na hindi pinaniwalaan, sa mga pasyenteng pinabayaan, sa mga taong ginamit ang kahinaan laban sa kanila. Makalipas ang 2 araw, humarap siya kay Clarice Ocampo. Hindi en grande ang interview, walang matinding ilaw, walang dramatikong musika. Isang simpleng upuan lang sa veranda, may scarf sa ulo ni Stella at si Clarice sa harap niya, hawak ang recorder. Maristela, maingat na tanong ni Clarice, ano ang gusto mong malaman ng mga tao? Huminga ng malalim si Stella. Sa tabi ng kamera, naroon si Jovita. Sa malayo, nakatayo si Dr. Leandro, tahimik na nagmamasid. Nakaupo naman si Sister Maura sa isang sulok, hawak ang rosaryo. Gusto kong malaman nila na hindi ako tumakas. Hindi ako naghanap ng gulo. Hindi ako nag-imbento ng sakit. May cancer ako. At imbes na alagaan ako ng pamilya ko, ginamit nila ang sakit ko para makakuha ng pera. Handa ka bang sabihin kung anong nangyari nung gabing nawala ka? Nanginginig ang hininga ni Stella, ngulit hindi siya umatras. Dinala nila ako sa tabing ilog. Pinapirma ako sa papeles. Pagkatapos, iniwan nila ako. Tumulo ang luha niya, ngulit hindi niya pinunasan agad. Hindi ko gusto na kamuhiin sila ng buong mundo. Gusto ko lang malaman ng mundo na buhay ako at may karapatan akong magsabi ng totoo. Nang lumabas ang interview, hindi man agad naniwala ang lahat, marami ang natahimik. Iba ang dating ng boses ni Stella. Hindi ito boses ng taong naghihiganti para manakit. Boses ito ng taong pilit na kinukuhang pabalik ang sarili niyang dignidad. Pagkatapos ng interview, pormal nang inahin ni Attorney Nicanor ang mga reklamo.
tangkang pagpatay, falsification of documents, insurance fraud, illegal transfer of property, at conspiracy. Sabay nito, nag-file din sila ng protective order para hindi makalapit sina Rodrigo, Selena, Veron at Damaso kay Stella. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Bago sila umalis sa silong ng Pag-asa, nakatayo si Stella sa harap ng salamin, nakasuot ng simpleng puting blusa, mahabang palda at light blue scarf sa ulo. Payat pa rin siya, may bakas pa rin ng gamutan sa mukha, ngulit sa mga mata niya may kakaibang linaw. Pumasok si Jovita sa silid. "Handa ka na?" Hindi. Tapat na sagot ni Stella. Pero pupunta ako. Napangiti si Jovita. Mas okay iyon kaysa magsinungaling na handa ka. Sa courthouse, maraming tao. May media sa labas, may mga kapitbahay mula sa San Isidro, may volunteers mula sa Alcantara Foundation. Nandoon si Aling Priscilla na nakahawak ng mahigpit sa lumang bag niya. Nandoon din sina Gilda at Baste kahit hirap si Gilda sa paglalakad. Si Tomas naman ay tahimik na nakabantay sa gilid, sinisigurong walang makakalapit kay Stella. Nang bumaba si Stella mula sa sasakyan, biglang sumigaw si Selena mula sa kabilang bahagi ng hagdan. "Stella! Anak!" Napahanto si Stella. Nakita niya ang ina, nakaitim na damit, umiiyak sa harap ng kamera. "Anak, bakit mo kami ginaganito?" Sigaw ni Selena. "Kami ang pamilya mo." Para sa dating Stella, sapat na sana ang salitang anak para bumigay siya. Pero ngayon, huminga lang siya ng malalim. Lumapit ng kaunti si Rodrigo ngulit agad siyang hinarang ni Tomas. "Tumabi ka," utos ni Rodrigo. Hindi gumalaw si Tomas. May protective order. Nanlilisik ang mata ni Rodrigo pero wala siyang nagawa. Tumingin siya kay Stella. "Pinapahiya mo ang pamilya mo." Sa unang pagkakataon, tumingin si Stella ng direkta sa ama. "Hindi ako ang nagpahiya sa pamilya natin pa. Kayo." Tahimik na napatingin ang mga tao. Hindi malakas ang boses ni Stella pero malinaw, sapat para marinig ng mga nasa paligid. Sa loob ng korte, nakaupo sa mataas na upuan si Judge Amparo Liwanag, isang hukom na kilala sa pagiging mahigpit ngunit patas. Nang magsimula ang pagdinig, inilahad ni Attorney Nicanor ang timeline, diagnosis ni Stella, sa pilitang pagpirma, pagkawala niya, pagkakatagpo sa kanya sa tabing ilog at ang mga dokumentong inayos ng pamilya pagkatapos. Unang tumistigo si Dr. Isabel. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ni Stella noong gabing dinala ito sa ospital. Base sa vitals niya, hypothermic siya, dehydrated, may signs ng physical distress. Sa kanyang kondisyon noon bilang stage 4 cancer patient, napakahirap paniwala ang kusa siyang naglakad sa lugar na iyon sa gitna ng bagyo. Sumunod si Tomas, diretso at malikli siyang sumagot. "Nakita ko siya sa Pampang," sabi niya. "Kung hindi kami huminto, maaring hindi siya umabot ng umaga." Tinanong siya ng abogado ni Rodrigo, "Sigurado ka bang hindi siya basta napadpad doon?" Tumingin si Tomas sa abogado. "Ang taong halos hindi makatayo, hindi basta napapadpad sa liblib na ilog habang may bagyo." May ilang bulong-bulong sa loob ng korte. Sumunod na inilabas ni Attorney Nicanor ang medical records, hospital bracelet record at emergency admission report. Hindi pa iyon ang lahat ng ebidensya, ngunit sapat para simulang basagin ang bersyon ni Rodrigo. Sa kabilang panig, tahimik si Veron. Hindi siya makatingin kay Stella. Habang si Selena ay patuloy na pagpapanggap na umiiyak, si Rodrigo naman ay halatang naiinis na hindi niya kontrolado ang nangyayari. Pagkatapos ng hearing, lumabas si Stella sa korte na nanghihina. Napakapit siya kay Jovita. "Okay ka lang?" tanong ni Dr. Leandro. Agad lumapit. "Pagod lang po." Mulit ilang hakbang pa lang, biglang nanlambot ang kanyang tuhod. Mabuti na lang at nasalo siya ni Leandro at Jovita. "Stella," tawag ni Leandro, ramdam ang kaba sa boses. "Dok, kaya ko po," pilit niyang sabi. "Hindi mo kailangang patunayan ang lakas mo sa bawat segundo. Pahinga muna." Sa harap ng courthouse, nakita ito ng mga tao at ng media. May ilan na noon lamang nakitang hindi palabas ang sakit ni Stella. Hindi ito babaeng naghahanap ng atensyon. Isa siyang pasyenteng nilalaban ng katawan habang nilalaban din ang katotohanan.
Sa sumunod na pagdinig, mas lumalim ang kaso. Dumating si Rafaela Bituin mula sa bangko. Hawak niya ang mga records ng transaksyon, authorization forms at withdrawal slips. Kitang-kita ang kaba sa mukha niya habang nanunumpa. May ilang transaksyon na ginamitan ng pirma ni Miss Valmores, ngumit sa petsa ng ilan sa mga ito base sa medical records, nasa ospital o nasa ilalim ng treatment. May discrepancies din sa stroke pattern ng pirma. In short, tanong ni Attorney Nicanor, may indikasyon ng falsification? Opo, sagot ni Rafaela, mas matatag na ang boses. At may attempt ding i-process ang insurance claim pagkatapos siyang mawala. Nag-iba ang mukha ni Judge Amparo. Pagkatapos siyang mawala? Opo, Your Honor. Ilang araw tapos ang reported disappearance. Sumunod na tumistigo si Aling Priscilla. Kahit matanda na, matuwid ang likod niya habang hawak ang liham ni Doña Eulalia at mga lumang resibo ng ari-arian. Kilala ko si Stella mula bata. Hindi siya suwail, hindi siya sinungaling. Kung may kasalanan siya, iyon ay dahil masyado siyang naniniwala na balang araw mamahalin siya ng mga taong nanakit sa kanya. Napayuko si Stella habang tumutulo ang luha. Ipinakita ni Attorney Nicanor ang testamento ni Doña Eulalia. Lumabas na ang lupa at commercial building na dapat ay kay Stella ay unti-unting inilipat gamit ang mga dokumentong may kahina-hinalang pirma. Habang dumarami ang ebidensya, nagsimulang magkakrak ang kampo ng Valmores. Si Chairman Elpidio ay pawis na pawis sa labas ng korte. Si Damaso naman, na noong una ay nagmamatigas, nagsimulang matakot nang marinig niyang balak siyang ituro ni Rodrigo bilang utak ng lahat. Isang gabi, lihim na nakipag-ugnayan si Damaso kay Attorney Nicanor. "Ako ang gusto nilang isakripisyo," sabi ni Damaso, nanginginig habang nakaupo sa maliit na conference room. Kasama roon si Dr. Leandro at isang police investigator. "Hindi ka inosente," malamig na sabi ni Leandro. "Alam ko," sagot ni Damaso. "Pero hindi ako ang nagplano. Utos ni Rodrigo. Sabi niya, siguraduhin kong magmumukhang aksidente. Iniwan namin siya roon. Buhay pa siya nung umalis kami." Napapikit si Stella nang marinig ito kinabukasan. Kahit alam na niya ang totoo, iba pa rin kapag narinig sa bibig ng taong tumulong mag-iwan sa kanya. Sa huling bahagi ng pagdinig para sa preliminary findings, halos puno ang korte. Ibiniba ni Judge Amparo ang kanyang desisyon. May sapat na batayan para ituloy ang criminal charges laban kina Rodrigo, Selina, Veron, Damaso at Chairman Elpidio. Ipinag-utos din ang pansamantalang pag-freeze sa ilang assets ng pamilya Valmores at pagprotekta sa mana ni Stella habang nililitis ang property fraud. Nang marinig yon, napaupo si Selina at humagulgol. Si Rodrigo, sa unang pagkakataon, nawalan ng kulay ang mukha. Si Veron naman ay napaluhod sa labas ng courtroom nang makalabas sila. "Ate," tawag niya kay Stella, basag ang boses. "Nadala lang ako. Napakot ako kay Papa. Patawarin mo ako." Huminto si Stella. Nasa tabi niya sina Jovita at Dr. Leandro. Sa likod niya, naroon sina Sister Maura, Aling Priscilla, Attorney Nicanor, Rafaela, Tomas, Gilda at Baste. Dati, mag-isa siyang haharap sa mga ganitong sandali. Ngayon, hindi na. Tinignan niya si Veron. Naalala niya ang batang kapatid na ninsang tumawa sa medalya niya. Ang binatang kumuha ng perang hindi niya pinaghirapan. Ang kapatid na nakakita sa kanya sa ulan, nguit hindi bumaba para iligtas siya. "Hindi ako namatay nung dibing iniwan ninyo ako," sabi ni Stella, mahina nguit buong buo. "Kaya hindi rin mamamatay ang katotohanan ngayon." "Ate, please." "Hindi pa kapatawaran ng kailangan mo, Veron. Pananagutan muna." Tumalikod si Stella, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil natutunan niyang hindi lahat ng luha ay kailangang sagutin ng pagbabalik. Paglabas nila ng courthouse, sinalubong sila ng liwanag ng hapon. Pagod na pagod ang katawan ni Stella, sumisikip ang dibdib niya, at ramdam niya ang panghihina sa bawat hakbang. Ngulit sa kabila nito, may kakaibang gaan sa kanyang loob. "Doc," sabi niya habang inaalalayan siya ni Dr. Leandro pababa ng hagdan,
Akala ko kapag lumaban ako, mas lalo akong mababasag. At anong nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Leandro. Tumingin siya sa langit. Basag pa rin po, pero hindi na durog. Sa silong ng pag-asa ng gabing iyon, sinalubong siya ni Miko na may hawak na maliit na drawing. Sa drawing may babaeng nakatayo sa tabi ng ilog, pero sa likod nito ay may malaking araw. Ate Stella, ikaw yan, hindi na gabi. Napaiyak si Stella at yanakap ang bata. Sa unang pagkakataon, hindi niya iniyakan ang sakit, ang takot o ang pagtatalsil. Iniyakan niya ang katotohanang nakalabas na sa dilim. Ngunit habang unti-unting bumabagsak ang mga nagpapanggap na pamilya, may isa pang mas mahirap na laban ang naghihintay kay Stella. Hindi na ito laban sa korte, hindi na ito laban sa mga kasinungalingan ni Rodrigo at Selena. Ito ang laban kung paano niya gagamitin ang buhay na muntik nilang agawin, lalo na ngayong alam niyang hindi pa rin sigurado kung gaano kahaba ang panahong ibibigay sa kanya ng sakit. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang silid sa silong ng pag-asa, hawak ng drawing ni Miko at liham ni Doña Eulalia, tahimik na nagpasya si Stella na kung may natitira pa siyang panahon, hindi niya ito sasayangin sa galit lamang. Gagamitin niya ito para bumuo ng tahanan para sa mga taong katulad niya, mga itinapon, pinabayaan at sinabihang pabigat, pero buhay pa rin at karapat-dapat mahalin. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Kung umabot ka hanggang sa puntong ito, ibig sabihin nasaksihan mo kung paano itinapon si Stella ng sariling pamilya, kung paano siya iniligtas sa gabing inakala niyang katapusan na, at kung paano siya muling tumayo sa harap ng mga taong pilit siyang binura. Ngayon, sa huling bahagi ng kwento, hindi na lang natin titignan kung paano niya nakuha ang hustisya. Titignan natin kung paano niya ginamit ang natitirang panahon para patunayan na ang buhay, kahit sugatan at maigsi, ay maaari pa ring maging tahanan ng pag-asa para sa iba. Pagkatapos ng araw na lumabas ang preliminary findings laban kina Rodrigo, Selena, Veron, Damaso at Chairman Elpidio, hindi naging bigla ang payapa ang buhay ni Stella. Maraming tao ang nag-akala na kapag lumabas na ang katotohanan, mawawala na agad ang bigat sa dibdib. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kahit nasa silong ng pag-asa siya, kahit may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, may mga gabi pa rin na nagigising siya na pawis, naririnig sa panaginip ang malakas na ulan, ang agos ng ilog at ang boses ni Rodrigo na nagsasabing, kailangan din naming mabuhay. Tuwing nangyayari iyon, pinipilit niyang bumangon at umupo sa tabi ng bintana. Tinitingnan niya ang hardin, ang punong ng santol, at ang mga ilaw sa pasilyo. Minsan, naroon si Sister Maura, tahimik na kumakatok sa pinto. Bangungot ulit, tanong ng madre isang madaling araw. Tumanggo si Stella habang nakapulupot sa balikat ang kumot. Akala ko po, tapos na kapag nanalo ka sa unang laban. Umupo si Sister Maura sa tabi niya. Hindi laging ganoon, anak. Minsan, matapos kang mailigtas sa apoy, matagal pa bago mawala ang amoy ng usok sa damit mo. Paano po kung hindi mawala? Hindi kailangang mawala agad. Ang mahalaga, hindi ka na nakatira sa apoy. Ang mga salitang iyon ang dahan-dahang naging gabay ni Stella. Hindi niya kailangang magpanggap na buo na siya. Hindi niya kailangang sabihing napatawad na niya ang lahat. Hindi niya kailangang maging perpektong simbolo ng katatagan. Sapat nang gumising siya araw-araw at piliing hindi bumalik sa dilim na iniwan nila sa kanya. Lumipas ang mga buwan at nagpatuloy ang gamutan ni Stella. May mga araw na maganda ang resulta ng kanyang blood tests. May mga araw na nakakalakad siya sa bakuran ng hindi inaalalayan. May mga araw na nakakapagbasa siya ng libro kay Miko Salcedo sa veranda habang ang bata ay nakahiga sa folding bed, suot ang paborito nitong bonnet. Ate Stella, tanong ni Miko isang hapon. Pag gumaling ka, anong unang gagawin mo? Napangiti si Stella. Hindi ko alam kung gagaling ako ng tuluyan, Miko. Pero kung sakali lang, tumingin si Stella sa malawak na bakuran ng silong ng pag-asa. Siguro,
Gagawa ako ng bahay. May bahay ka na rito. Iba, bahay para sa mga taong walang mauuwian. Yung hindi sila tatanungin kung may pambayad ba sila bago sila bigyan ng kumot. Yung kapag may sakit sila, hindi sila ituturing ng pabigat. Napaisip si Miko. Pwede bang may playground? Tumawa si Stella. Sige, kahit maliit na playground. At dapat may lugaw ni Kuya Baste. Oo, hindi pwedeng mawala iyon. Hindi alam ni Miko na sa gabing iyon, seryosong isinulat ni Stella sa journal niya ang pangarap na iyon. Hindi na ito simpleng pantasya lamang. May inabalik sa kanya mula sa pamana ni Doña Eulalia ang maliit na commercial building at isang lupang hindi pa naibebenta. Sa tulong ni Attorney Nicanor na ipailalim sa legal protection ang mga ari-arian habang nagpapatuloy ang kaso. At nang maayos na ang unang bahagi ng proseso, inalok ni Dr. Leandro na tumulong ang Alcantara Foundation para gawing totoong proyekto ang pangarap ni Stella. Hindi mo kailangang gawin ito ngayon, sabi ni Dr. Leandro nang ipinakita sa kanya ni Stella ang plano. Kailangan mong unahin ang katawan mo. Doc, sagot si Stella, buong buhay ko hinintay kong may mangyaring maganda bago ako magsimulang mabuhay. Ngayon alam ko nang walang kasiguraduhan ng oras. Ayokong hintayin pang maging perpekto ang katawan ko bago ako gumawa ng mabuti. Tinitigan siya ni Leandro ng matagal. Alam mo bang matigas ang ulo mo? Mahinang tumawa si Stella. Siguro natuto lang akong magkaroon ng sariling desisyon. Hindi na siya pinigilan ni Leandro. Sa halip, tinulungan siya ito. Naging abala ang mga sumunod na buwan. Si Attorney Nicanor ang nag-ayos ng legal papers. Si Sister Maura ang tumulong sa pagbuo ng guidelines para sa mga pasyenteng kukupkupin. Si Nurse Jovita ang nagplano ng basic medical care system. Si Gilda Armenta ang nagmungkahi na dapat may reading corner at counseling area. Si Basterolda naman, habang abala sa kusina, ay seryosong sinabing, "Kung ako ang tatanungin, dapat malaki ang kusina. Ang taong may sakit, kailangang makatikim ng pagkaing may malasakit." Si Tomasino Ilustre, gaya ng dati, tahimik lang. Pero siya ang unang pumunta sa lumang building para tignan kung ligtas ang lugar. Nang bumalik siya, may dala siyang listahan ng kailangang ayusin. Bubong, kuryente, drainage, pintuan at bakod. "Kuya Tomas," sabi ni Stella, "parang kontraktor na kayo ah." "Mas mabuti ng siguradong matibay. Ayokong may titira roon na matatakot kapag muulan." Natigilan si Stella sa huling pangungusap. Alam niyang hindi lang gusali ang tinutukoy ni Tomas. Alam ni Tos na ang ulan ay may ibig sabihin sa kanya. At sa simpleng pag-iingat na iyon, muli niyang naramdaman na may mga taong marunong mahalan ng hindi maingay. Makalipas ang halos isang taon, binuksan ang tahanan ni Eulalia. Ipinangalan sa lola ni Stella na kahit wala na, ay naging unang patunay na may nagmahal pala sa kanya sa pamilya. Hindi enggrande ang pagbubukas, walang politikong inimbitahan, walang malaking tarpaulin ng mukha ni Stella. Ang naroon ay mga pasyente, volunteers, doktor, kapitbahay na tunay naniniwala, at mga taong minsang itinuring ding pabigat ng sariling pamilya. Sa unang araw, tumayo si Stella sa maliit na hardin ng tahanan. Nakasuot siya ng simpleng bestida at scarf sa ulo. Payat pa rin siya, ngulit may liwanag na sa mukha. "Hindi ko ginawa ang lugar na ito dahil malakas ako," sabi niya sa harap ng mga dumalo. "Ginawa ko ito dahil alam ko kung paano maging mahina at maiwan. Alam ko kung paano maghintay na may bumalik, pero walang bumalik. Kaya sa lugar na ito, pangako ko, walang pasyenteng itatapon dahil ang mahirap siyang mahalin sa panahon ng sakit." Tahimik ang lahat. Si Jovita ay nagpupunas ng luha. Si Aling Priscilla ay nakaupo sa unahan, hawak ang panyo. Si Dr. Leandro naman ay nakatayo sa gilid, nakatingin kay Stella na parang sa unang pagkakataon, nakita niyang ang pasyenteng minsan niyang binuhat mula sa putik ay nakatayo na ngayon.
para bumuhat ng iba. Dumating ang unang mga residente ng tahanan ni Eulalia. Si Mang Odon Kalumpang, isang matandang tricycle driver na may kidney failure at iniwan ng mga anak dahil wala na raw itong silbi. Si Lira May Sandoval, isang dalagang estudyanteng may leukemia na itinago ng pamilya dahil nahihiya silang malaman ng mga kapitbahay. Si Kenji Dalisay, isang single father na may malubhang sakit sa atay at ayaw magpagamot dahil iniisip niyang mas mabuti pang ipunin ang pera para sa anak. Sa bawat isa sa kanila, nakita ni Stella ang piraso ng sarili niya. Isang gabi, nadatnan niya si Mang Odon sa kusina, tahimik na umiiyak habang hawak ang tasa ng salabat. "Mang Odon," marahan niyang tawag. "Masakit po ba?" Umiling ang matanda. "Hindi katawan ng masakit, iha. Sanay na ako ron. Ang masakit, nung hindi na ako kumikita, bigla na lang akong naging istorbo sa mga anak ko." Umupo si Stella sa tabi niya. "Alam ko po ang pakiramdam na yun. Paano mo kinaya?" Hindi agad sumagot si Stella. Tumingin siya sa paligid, sa malinis na kusina, sa ilaw na hindi nakakatakot, sa mga kumot na nakatupi para sa mga nangangailangan. "Hindi ko po kinaya mag-isa," sabi niya. "Kaya ginawa ko ang lugar na ito para wala nang kailangang magkaya mag-isa." Samantala, nagpatuloy ang kaso laban sa pamilya Valmores. Sa huling paglilitis, formal nang napatunayan ang sabwatan nina Rodrigo, Selina, Damaso at Chairman Elpidio. Si Rodrigo ang lumabas na pangunahing nagplano ng insurance fraud at pagkuha sa mga ari-arian ni Stella. Si Selina naman ay napatunayang aktibong tumulong sa sapilitang pagpirma at pagtatakip. Si Damaso ay nabigyan ng mas mababang parusa dahil sa pag-amin, ngulit hindi siya nakaligtas sa panananggutan. Si Chairman Elpidio ay nahutulan dahil sa peking blotter at paggamit ng posisyon para takpan ang krimen. Si Veron ang pinakamahirap harapin para kay Stella. Dahil sa pagtestigo niya laban kay Rodrigo sa huling yugto, mas magaang ang hatol sa kanya, ngunit kailangan niyang sumailalim sa rehabilitation program at community service. Nang araw ng sentencing, lumapit siya kay Stella sa labas ng korte. Wala na ang dating yabang sa mukha niya. Payat siya, magulo ang buhok, at tila ngayon lang tunay na nagigising sa laki ng kasalanan niya. "Ate," sabi niya, "alam kong wala akong karapatan humingi ng kahit ano, pero gusto kong sabihin na araw-araw kong naaalala yung gabing iyon." Tumingin si Stella sa kanya. Sa loob niya, may sakit pa rin. Hindi iyon biglang nawala. "Naaalala mo ba ako dahil nagsisisi ka? O dahil nahuli kayo?" Napayuko si Veron. "Noon siguro dahil nahuli kami. Pero ngayon, dahil naiintindihan ko nang iniwan kitang mamatay." Tumahimik si Stella. Sa paligid nila, may mga taong naglalakad palabas ng korte. Sa kabilang bahagi, dinadala na sina Rodrigo at Selina. Si Selina ay umiiyak at paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ni Stella. "Anak, Stella, patawarin mo kami." Hindi lumingon si Stella. Hindi dahil bato ang puso niya, kundi dahil alam niyang may mga luha na hindi pagsisisi ang laman, kundi takot sa pakarusahan. Bumalik ang tingin niya kay Veron. "Hindi ko pa kayang sabihin na pinapatawad ka na. Pero hindi ko na rin gustong mabuhay para lang kamuhiin ka. Kung gusto mong magbago, gawin mo kahit walang nakikita. Huwag mong gawin palabas ang pagsisisi." Tumulo ang luha ni Veron. "Salamat, ate. Hindi yan regalo. Panananggutan yan." Lumipas pa ang mga buwan. Ang tahanan ni Eulalia ay unti-unting nakilala. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa tunay na serbisyo. May mga doktor na nagboluntaryo, may mga nurse na nag-alay ng oras, may mga ordinaryong tao na nagdala ng kumot, bigas, prutas at gamot.
Si Clarice Ocampo ay gumawa ng follow-up feature, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tungkol sa trahedya ni Stella ang sentro, kundi sa mga buhay na natulungan ng tahanan. Ngunit habang lumalago ang tahanan, muling humina ang katawan ni Stella. Isang scan ay nagpakita na may bagong pagkakalat ang sakit. Hindi na nagulat si Dr. Leandro, mulit nakita ni Stella sa mukha niya ang lungkot na pilit nitong itinatago. "Dok," mahina ho niyang sabi habang nasa consultation room sila. "Sabihin niya po sa akin ng diretso." Huminga ng malalim si Leandro. Lumala ulit. May options pa tayo para mapagaan ang sintomas at posibleng mapabagal. Pero kailangan nating pag-usapan ng comfort care. Hindi umiyak si Stella agad. Tumingin siya sa kamay niya, sa mga ugat na ilang beses nang tinusok ng karayom. "Ibig sabihin po ba, malapit na?" "Hindi ko kayang sabihin ng eksakto," sagot ni Leandro. "Pero oo, kailangan nating ihanda ang lahat." Tahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos, ngumiti siya ng malungkot. "Akala ko, matatakot ako ng sobra kapag narinig ko yan." "Hindi ka natatakot?" "Natatakot pa rin. Pero hindi na tulad noon. Noon kasi, akala ko mamamatay akong walang nakaalam ng totoo. Ngayon, kahit paano, may naiwan akong mabuti." Hindi napigilan ni Leandro ang luha sa gilid ng mata niya. "Stella, higit pa sa mabuti ang iniwan mo." Sa mga sumunod na linggo, inayos ni Stella ang lahat. Ipinasa niya kay Jovita ang pamamahala ng araw-araw na operasyon ng tahanan ni Ulania. Ang Sister Maura ang naging head ng counseling program. Si Gilda ang tumayong house mentor. Si Baste ang opisyal na namamahala sa kusina. Si Attorney Nicanor ang nag-ayos ng foundation documents para kahit wala na si Stella, hindi na maagaw ninuman ang lugar. Isang hapon, tinipon niya ang lahat sa hardin. Nandoon si Dr. Leandro, Jovita, Sister Maura, Tomas, Doktora Isabel, Aling Priscilla, Attorney Nicanor, Gilda, Baste, Miko, Mang Odon, Lira May, Kenji at iba pang residente. "Hindi ito pamamaalam na malungkot," sabi ni Stella, bagamat nanginginig ang boses. "Gusto ko lang makita kayo rito, kasi dati, iniwan ako sa tabing ilog na mag-isa. Ngayon, habang mahina ako, napapaligiran ako ng pamilya na hindi ko kadugo pero totoong nagmaal sa akin." Umiyak si Aling Priscilla habang hawak ang kamay niya. "Anak, sana mas maaga kitang ilayo sa kanila." Umiling si Stella. "Hindi niyo po kasalanan. Ang mahalaga, hindi niyo ako binitawan nung nahanap niyo ako ulit." Lumapit si Miko, hawak ang isang drawing. Hindi na ito ang dating batang palaging nagbibiro. Lumaki na rin sa bigat ng pinagdaanan, ngunit buhay at nakangiti. "Ate Stella, ginuhit ko yung bahay. May playground na." Kinuha ni Stella ang drawing. Sa papel, may bahay na may malaking araw, may mga bata, may hardin at may babaeng nakatayo sa gitna. Sa taas, nakasulat, "Tahanan ni Ate Stella." Hindi sa akin ang tahanan na ito, sa ating lahat ito. Makalipas ang isang taon, pumanaw si Stella sa loob ng tahanan ni Eulalia. Hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Nurse Jovita, hawak ang kamay niya. Nandoon si Sister Maura, nagdarasal ng mahina. Nakatayo sa paanan ng kama si Dr. Leandro, tahimik na umiiyak. Si Aling Priscilla ay nakaupo sa upuan, hawak ang lumang panyo na minsan niyang ibinigay kay Stella noong bata pa ito. Bukas ang bintana. Pumapasok ang amoy ng sampagita mula sa hardin. Wala nang tunog ng ulan. Wala nang agos ng ilog. Wala nang sigaw. Payapa ang paligid. Bago tuluyang pumikit, mahina niyang sinabi, "Hindi na ako itinapon." Lumapit si Dr. Leandro at marahang sumagot, "Hindi, Stella. Iniwi ka namin." Ang libing ni Stella
ay hindi naging libing ng isang babaeng natalo. Dumalo ang mga taong minsan niyang natulungan, mga pasyente, doktor, volunteers, kapitbahay, dating residente ng silong ng pag-asa at ang mga taong nakinig sa kanyang kwento at natutong lumaban para sa sarili. May mga nagdala ng puting santan, ang bulaklak na laging inilalagay ni Tomas sa kanyang silid. May mga nagdala ng sulat, may mga batang gumuhit ng araw. Sa huling mensahe, tumayo si Dr. Leandro sa harap ng lahat. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. Noong una kong nakita si Stella, nasa putik siya, halos wala ng malay, iniwan sa tabing ilog ng mga taong dapat sana'y magmahal sa kanya. Akala ng iba, iniligtas ko siya, pero ang totoo, siya ang nagligtas sa marami sa atin. Tinuruan siya nating ang hustisya ay hindi lang parusa sa mali, kundi pagbuo ng tama. Tinuruan siya nating ang taong may sakit ay hindi pabigat. At higit sa lahat, tinuruan siya nating ang buhay na muntik ng agawin ay maaari pa ring maging ilaw para sa iba. Sa likod ng mga tao, tahimik na nakatayo si Veron. Hindi siya lumapit sa kabaong, hindi siya nagdrama. Hawak niya ang maliit na sobre na may sulat na hindi na mababasa ni Stella, ngunit sa ilalim ng sobre, may papel mula sa Rehabilitation Center kung saan siyang nagsimulang magtrabaho bilang volunteer. Hindi iyon sapat para burahin ang kasalanan niya, pero ito ang unang hakbang ng pananagutang sinabi ni Stella. Makalipas ang ilang taon, nanatiling bukas ang tahanan ni Eulalia. Sa gate nito, may nakaukit na pangalan ni Maristela Valmores at ang mga salitang sinulat niya sa kanyang journal. Hindi ako pabigat. Hindi ako basura, hindi ako itinapon para mawala. Nabuhay ako para may masalo akong iba. Tuwing umuulan, hindi na natatakot ang mga nakatira roon. Sa halip, nagsasara sila ng bintana, nagtitimpla ng mainit na tansya at nagkukwentuhan sa sala, habang si Baste ay naghahanda ng lugaw. Sa bawat pasyenteng dumarating na takot, pagod at iniwan ng pamilya, sinasabi ni Jovita ang parehong linyang minsang narinig ni Stella. Ligtas ka rito. Hindi ka na kailangang bumalik sa lugar na muntik kumitil sa'yo. At doon nagwakas ang kwento ni Stella. Hindi sa tabing ilog kung saan siya iniwan. Hindi sa korte kung saan bumagsak ang mga nanakit sa kanya. Kundi sa tahanang itinayo mula sa kanyang luha, tapang at pagmamahal. Hindi naging mahaba ang buhay na ibinigay sa kanya, ngunit naging sapat ito para baguhin ang buhay ng marami. At sa huli, ang pamilyang nagtapon sa kanya ay nakilala sa kanilang kasalanan, habang ang pangalang Maristela ay naalala bilang babaeng hindi hinayaang ang sakit, pagtataksil at kamatayan ang magkaroon ng huling salita.